Mainit talaga. Mainit, mainit. Kaya mahabang pala. So, ang hirap pala mag-uling. Mainit siya. Ayun na sir, nag-uuling oh. Sabi ko na sa'yo sir eh. Eh, bakit may apoy? Eh, nag-uuling nga sir. Siyempre may apoy talaga yan. Hindi, di ba? Dapat ang uling walang apoy, di ba? Dapat nakakulob yan, di ba? Hindi sir, depende kasi yan sa ano, sa uulingin o inuuling. Tay Doming! Magandang hapon. Hindi tayo nakikita yata. Hey, Doming! Hello! Woo! Magandang hapon, magandang hapon. Kamusta? Di mo na kami nakikita? Ha? Ito sir, nag-isa. Ha? Nag-uuling ako sir. Kailan pa yan nasalang yan? Kahapon pa yan pero kayo nung umaga ko sindihan. Ba't may apoy? Sa ibabaw lang yan. Tunta natin sa lapitan natin. Di ba dapat walang apoy yan? O, sa aircon, sa ibabaw lang yan. Ah, ganon. Kasi yung langis ng langis ng kahoy, lumalabas. Ah, so ilang araw yan bago maluto? Biyernes na mga gayan, ahanguin ko na siya. Ano ba ngayon? Bebes? Merkulis. Merkulis. So 2 araw yan. 2 araw. Okay. Tagal-tagal pa. Ano yung nasa ibabaw niyan? Ipa? Panaipa yan sir. Okay. Panaipa yan. Tapos yung sa ilalim niya, anong mga kahoy niyan? Mga kahoy silalim. Yun pala yung ganun pala yung pagluto niyan. Ang alam ko, sa tatabunan siya ng lupa, tapos ganun yun, tatabunan ng lupa, tapos may sindi lang yan, lalabas na yung niya, yung kanyang, kumbaga may singawan lang ba? Hindi rin kasi ako sir marunong Kasi magano yun. ganun, tatlong paraan yan eh. Oo. Yung iba, sa ilalim, hukay. Oo. Pero yung hukay, maraming na yung Natatabunan. Nasusunog. makakaroon ng pasma, Ah, nagkakasakit. Oo. sakit. Tapos sa lupa din, panay lupa yan, pag magbuksan mo yan at kunin mo uling, ang init yan, mainit din ang lupa. Oo. Pero yan, ipa, pag natanggal mo ipa, at naku ng hangin, Oo. hindi gano'ng mainit. Ibig sabihin, yung loob niyan, walang apoy yan o meron? Meron din? Hindi niya po kasi yung sasabuyan ko ng tubig ng kunti. Oo. Pag nagkamang niya, yun, bago ko kalay-kayin. At unti-unti kong kalay-kay labas. So sa ibabaw lang siya, hindi siya hindi nakahukay. Hindi. Okay pala sa. Kasi yung iba nakikita ko kasi yung mga nakahukay yun. Di ba? Comment nyo nga dyan, di ba yung nag-ano tayo, pag nag-uuling yung iba dyan, nakahukay siya, tapos tinatakloban sa ibabaw. Tapos yun lang hanggang sa maluto siya. So bali ito sir, sa kanya, bisto sa sinabi niya, pag okay na, kakalay-kayin, bubusan ng tubig. Kakalikin. Tapos bubusan ng tubig kung mayroon pang baga, ganun. Sabuyan. Ay, sasabuyan ng tubig para yun na maging uling na, di ba? So, guys, kasi si tatay nung nakaraan pumunta sa kampo, nagdala ng uling. Ng uling. So, hindi kami nagpangabot, hindi ko siya napasalamatan. Kaya, tay, maraming salamat tay. Ay, yan na lang sir. Yan na lang sir. Bait talaga ng tatay, di ba? Kasi kahit ng bigat, bagay, naka-bike naman siya, dala-dala niya yung isang sakong sa kampo. So, tayo, nagamit namin, di ba? Nagamit na natin, naubos na ba? Hindi pa? Wala pa sir. Wala pa. Pero nagagamit namin siya kapag luluto kami ng mga nilaga, mga ganon, ginagamit namin siya. Mga palambot. Pang matagalan, mga pagpapalambot. Tay, gano'ng kadalas po kayo nag-uuling? Mula nung kwan pa ako, nung binata pa ako. Hindi, yung ngayon po, every other day o linggo-linggo kayo nag-uuling? Ano ba? Sa isang buwan, 2 beses lang. 2 beses sa isang buwan ka nag-uuling. Tapos, sa sunod na buwan, ganun ulit. Ganun din ang ulit. So, saan ka kumukuha ng mga ginagatong mo dyan? Yun, binibigay din sa akin na tulad yan sa school, yung pinuputo nila. Umanduming, kunin mo yung kahoy doon. Baka kailangan mo. Di ba yung binibilan natin ng kahoy? Nagbibigay ng yung panggatong yun Hindi siguro sir pwede yun sir kasi na yun sir, mga mabubulok na. Ay, hindi pwedeng mabubulok na. Hindi na, di ba tay? Pag mabubulok na, di ba hindi na pwede yun? Ganun ba yan? Dapat medyo sari-sariwa pa. Mas maganda kung sariwa. Ganun? Oo. Ngayon ka lang nalaman yun na dapat pala sariwa. Yan nga sir yung kanyang purpose niya kaya niya ginaganyan yan para lumabas yung katas. Tsaka parang hindi madurog, no? Oo, yun. Kasi pagka
kumbaga parang pag yung tao matanda na, mabilis na mapagod. Parang ganoon din pa, mas matanda na yung isang mas mabilis siyang Matupok. matupok. Okay. So dapat pala bata yung yung mga kahoy na ginagamit Oo, sir, niya. yan. Sariwa ba? Sariwa. Tay, magkano po yung kinikita nyo sa pag-uuling? Yung isang hanguan nyo? Hindi parehas sir, kuminsan nakasapong sako, kuminsan mga 15 yan lang. Yung isang sako, magkano yun? 150 ang bigay ko sir. 150. So may utang ako sa 150 kasi binigyan mo ko ng isang sakong uling eh. So ibig sabihin, nakadepende kung ilan yung hahanguin niya. Oo. So nakadepende doon yung kinikita mo tayo. Yung dami ng kanyang kahoy na nakuha. Oo. Kung ilang sako yung kanyang na-harvest as uling, nakadepende doon yung kinikita mo tayo, no? Ganun na nga. Oo, depende. Depende pala. So tayo, ano pong nararamdaman nyo habang ginagawa nyo tong pag-uuling? Sa bagay sa akin sir, ganito yun. Kung medyo napapagod ako kunti magpahinga. Pag matanggal yung pagod ko, trabaho uli. Tapos iinom ako ng tubig na matanggal yung pagod sa dibdib ko. Okay. So, ibig sabihin, napapagod din naman talaga si tatay, no? So, nakakapagod din talaga mag-uling. Talagang ganun sir, nakakapagod. Pero yung pag natapos mo ng isalansan, doon ka na makakapagpahinga. Kasi babantayan mo na lang siya, tama ba? O ganun sir, umaga, araw at gabi. Oo. Kung gabi, talagang bantayan ko, walang tulog. Ganun po? Ganun ba yan? Siyempre sir, hindi yan pwedeng patayin ngayon tapos bukas na masisindihan ulit. Hindi yan siya dire-diretso. Hindi kailangan laging may apoy. Pag namatay siya, mahihilaw, ganun. Pagka namatay siya ngayon sir, tapos hindi pa tapos, hilaw yun. Dapat pala tuloy-tuloy yung apoy niya. Sir, Ang hirap naman pala nun, no? Kaya sir, ang pagbantay mo dyan, umaga-gabi. So guys, ang hirap palang mag-uling, no? Dapat pala bantay sarado Sir. yung pag-uuling, no? Kasi sir, pag hindi mo sa binantayan, pagising mo sa umaga, may chance na abo na lahat. So tay, wala ka na ibang gagawin niya kundi magbantay na lang. Yung ibang mga negosyo mo, wala na. Ay, pag matapos ko yan sir, ikot naman ako. Magbabike na naman si Magbabike. tatay. Oo. So yung isa pang ni tatay is mga lakal. Sa mga hindi po nakapanood ng mga previous video namin, si tatay po ay isang mga ngalakal. So nakilala namin si tatay nung dumaan siya sa kampo. Nakikita ng tropa, ang request ng tropa, sir, baka pwede niyong tulungan si tatay kasi walang, yung bike niya, sira na. O walang bike na matino, walang preno, yung lumang-luma na talaga, parang magigiba na yung bike niya. So, binigyan namin si tatay ng bike. So, kaya nandito kami ngayon, kakamustahin ulit namin siya. No? Tay, di ba, yan, delikado yan, mainit, di ba? Tapos mausok, hindi ba kayo nahihirapan? May mga time ba na gusto niyo na bang tigilan yung pag-uuling na yan? Kung sa bagay sir, matagal ko na sanang tigilan yan. Opo. Dangan lang, sa hirap ng buhay ko, dadalawa lang yung kalakal sa kayan lang. Ang pinagkakitaan nyo. Yung pinakakitaan ko. Opo. So kung titigil ka, wala kang... Kung titigil ako, gutom din ang tiyan. Okay, so yun ang ginagawa ni tatay. Para mabuhay, kailangan talagang, kahit gaano kahirap, kailangan talagang magtrabaho. Survival ang kay tatay. Kahit si tatay kasi mag-isa na lang talaga sa buhay, hindi siya umasa sa ibang tao ba. So tayo, asan na pala yung mga yung mga anak mo ngayon? Dumadalaw pa ulit? Tsaka yung asawa mo? Nung dumalaw sila rito, yung anak ko nga babae, dahil nakita niya yung yung tulong ninyo, Opo. napatawad siya ng palawa. So ano sabi ng anak niyo? Kasi sabi ng narinig niya doon na maawa po kayo sa akin. Opo. Sabi niya, tay, bakit mo sinabi yun? Ayun lang ang ko eh. Pinasa puso mo. Naawa ko tulong sa'yo, tatay. Sabi niya, tatay, sa ngayon di kita mapagpadalahan kasi yung anak ko doon sa Luzon, dalawa, tapos dito dalawa, yung dito college, yung doon elementary. Kaya hindi kita mapabigyan, hindi kita mapapanood. Pero sa December, mayroong katatay. Sa December po. So, kalahati na ng taon, di ba? Konti na lang. Konti na lang. So, tay, ano ba yung gusto mong sana nung araw na trabaho ba? Na mas magaan-gaan bukod sa
uuling o sa pangangalakal? Ano po yung pangarap nyo nung trabaho po nung araw, nung mga bata-bata pa tayo? Sa bagay sir, marami ako napasukan ng trabaho. Sa dagat, karpintero. Kasi ako noon karpintero kung mason. Karpintero, mason. Nung nasira ang Skill paningin ka. ko, saka matanda na ako, hindi na pwede. Ito kung bibigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa panahon na yon, ano yung gusto mo sanang maging trabaho? Hindi ko masabi kasi matanda na ako. Basta dito lang, saka ito. Hindi, kung dati pa, mga bata ka pa, ano sanang gusto mo sanang mangyari sa buhay mo? Kung anong trabaho sana yung gusto mo? Kung papipiliin ka ba, ano sanang trabaho ang gusto mo? Sa bagay, kung noon sa dagat, madali ang ano, dangan lang. Mahirap din sa dagat. Sa dagat. Kasi ang buhay, na, tulad yun nung nangyari sa manugang ko. Oh, Ayun, namatay, no? Oh, namatay. Na pagsisid niya na pagsisid. nawala ng hangin. Oh, Kasi yung guys, yung bayaw, manugang niya, sumisid sa ilalim ng dagat gamit lang yung compressor. So lahat sila nag-dive kasi excited sila na maraming isda sa ilalim. So ang ginawa ng lahat, nag-dive para makahuli ng isda. Tigisa silang hose. So walang nakatingin dun sa compressor, walang nagmamaneobra ba. So ang nangyari, namatay yung compressor, hindi nila alam. Kaya siyempre hindi, kasi pagka sumisid ka kasi, hindi ka pwede basta-basta lang aahon na ganon. Kasi mayroon niyang tinatawag na rest. Kailangan mo mag-rest kasi yung oxygen mo, alam niyo pag umutot ka sa ilalim ng dagat, pag nakita niyo naman, di ba? Habang umaangat siya, lumalaki yung hangin. Ganon ang nangyayari kapag bigla kang umahon, yung sa dugo mo, yung mga hangin na naiwan sa dugo mo, lalaki yun. So ang mangyari, puputok yung mga ugat mo. Magdudugo yan. Mababalda yung... Na-imagine nyo po? Di ba pagka yung pressure kasi, pressure eh. Pressure. Kaya yung iba sa pagdadive, bawal yung mayroong mga pastayng ipin kasi minsan may may hangin yan. Or may naiwan na hangin, hindi natin alam, may naiwan na hangin. So malit lang na hangin yan, pero pagka umano ka sa ilalim, tapos may hangin eh. Kumbaga, magkakaroon ng magiging compress yan eh. Tapos pag umahon ka ulit, ayun na. Yung example dyan sir, yung isda eh. Di ba? Yung isda, kahit sa dagat na yun siya, pag bigla mo siyang inangat ng ganun, di ba may mga isda tayo nabibili, pumuputok yung mga mata? Kasi may hangin sila na, yung pag nabigla sa pinakailalim mo, di ba? Nasa deep sila ng pag hinila mo ng ganun nahuli, biglang hinila, so makakita sa nagsisipaglabasan yung mga mata. Ganun ba yun? Yes, sir. Hindi ko alam kasi yun lang ang paliwanag ko doon, yung basta yung maliit na hangin sa ilalim ng tubig, kapag umahon mo, lumalaki siya. Mostly sa mga lapu-lapu. Ayun. Ano yung nangyayari? Hindi tayo, yung pangarap mo sana na trabaho? Kung nung mga bata ka pa, nung elementary days or high school days, ano sana gusto mong maging paglaki mo? Nung araw, paglaki, sorry naman. Pagtanda pala, katulad kami, pangarap namin maging pulis. Ako, pinangarap ko maging pulis nung bata pa ako. Parang yung katulad sa amin, ano sana ang pangarap mo nun na maging? Bagay ang pangarap ko talaga noon, maestro. Maestro, teacher, guro. Yeah, maestro. Opo. Dangan lang. Sa hirap ng buhay namin, saka malit ako. Opo. Baka mamaya hindi pa ako igalang ng mga Hindi naman po. estudyante ko. Siyempre pag teacher ka, ikaw ay authority ka. Gagalangin ka. Ano man ang height mo, ano man ang itsura mo, gagalangin ka ng mga estudyante mo kasi ikaw ay guro. Katulad sa amin, ako instructor. Siyempre, instructor ako, gagalangin ako ng mga estudyante ko. Kasi ako, may authority sa kanila. Ganun po yun. Sayang hindi niya pinursunong, pero okay na. Kung may babalik lang, di ba? May babalik lang. So tay, ano yung pinakamahirap na bahagi na paggawa ng uling? Ang pinakamahirap talaga yung magputol, magpasan. Oo. Kasi maski hindi ko kaya, kakayanin ko. Mairating ko lang. Saan galing yung mga kinukuha mong kahoy? Tulad ng halimbawa yung dress ko, maraming binigay sa akin. Doon sa Nara, mayroon pa rin doon, marami binibigay sa akin. Opo. Dahil lang, di ko talaga maanggampanan na. Mayroon pa nga dyan. Kumbaga maraming talagang Marami. nagdo-donate sa'yo ng mga Mayroon kahoy. pa dyan. At least merong kahoy na may sasalang sa Yun. paggawa ng uling, no? Ang masama niyan, maghahagilap ka pa ng uulingin mo, di ba?
At least yun, ano mo na lang, kumbaga, pagtsatsagaan mo na lang na putol-putulin, di ba? Tapos bubuhatin dito. Siguro sir, kaya yun na, ano yun sir, na nasabi yun, yung pagbubuhat. Siguro wala sa ibang katulong mag-isa lang siya eh. Kaya Oo. talagang, walang no choice. Talagang bubuhatin niya, siya magsasalansan. Kaya sa yung tanong, mahirap talaga yun. Diba? So tay, paano na lang kung na-injured ka sa trabaho, sino yung nag-aalaga sa'yo? Yun ang matagal ko na iniisip yung sir. Opo. Sa ngayon, nakakatayo pa ako, nakakalakad. Opo. Kaya pagdating ng gabi, iniisip ko lahat yun. Sabi ko, ano kaya mangyari sa akin kung ako makahiga na at hindi na ako makapagkita ng aking kakainin. So wala, habang kapitbahay rito na pwedeng lapitan nyo. Eh, busy rin sa mga trabaho nila. Araw-araw, wala sila. Ay, balita ko tay, ano ka raw, Seventh-day Adventist, tama ba? So, siyempre may mga ka-churchmate ka na tumutulong sa'yo. Tama po? Oo, ayun, tumutulong nila sa akin. Eh, siyempre, hindi man lahat ng oras, hindi man lang araw, nakatuon ang kon nila sa akin. Kasi Attention, may pamilya din sila, may Tama, pamilya. tama po. So, ibig sabihin, ikaw lang talaga mag-isa. Talaga Ang, ako mag-isa. kumbaga, lahat kinakaya mo. Lahat kinakaya ko. So tay, kung meron kang hiling sa Panginoon natin o sa mga Anak niya. anak mo, ano yung gusto mong sabihin? Ang ko lang, halimbawa, ako ay hindi na talagang isa lang kayo sa inyo ako tatawag ng tulong. Kung sakaling hindi na ako makatayo at total may number kayo sa akin. Sa amin kayo tatawag pag kailangan nyo ng tulong. Oo, Oh. ganun nga sir. Walang Sir? iba, Opo. kayo lang. Hindi, anong gusto mong sabihin sa anak mo, ba? Sabagay, Baka may message ka sa anak mo. sabagay na sabi niya ba anak ko, sabi niya, tumawag ka lang tayo. Opo. Kaya alangan na araw-araw, andyan kami. Siyempre, naghahanap buhay din sila. Opo, opo. Oo. Kaya sabi niya, tumawag ka lang tayo. Kung sino yung makakilala mo dyan na magpakatiwalaan mo, ipagtiwala mo sarili mo sa kanya. Yes. Tulad namin. Itiwala ka sa amin. Kaya Malaking pagtiwala ko sa inyo. ay, maraming salamat po kung gano'n. So tay, bakit pala hindi na lang na humingi ka na lang sa gobyerno natin? Total, nag-iisa ka na lang din naman, di ba? Bakit kailangan mo pang magtrabaho ng doble kahit ba? At saka sa delikado yan, baka ma-aksidente siya. Oh. Bakit kailangan mong ganun tayo gawin yung mga ganun? Sabihin ko sa inyo sa totoo, ako mahinang salita at memorize ko, kuminsan natatabunan at hindi ko alam ang sabihin ko. Hindi ako marunong kung kasi yung halimbawa, lalapit akong ganon. Hindi ako marunong ganon. Hindi siya. Baka nahiya siya. Nahiya ka? Nahiya ako. Kasi iniisip ko, yung kuminsan ng mga ganyan, lalo kung makita nila na malakas ka pa eh. Nahiya. So, Baga ayaw niya umasa. ibig sabihin talagang ayaw niya umasa. Gusto niya lang sa sarili niya. Di ba sir, Ayaw niya makaistorbo sa iba, no? Di ba sir, pag ganito sir, may mga pension din. May mga pension yan, yung ganyan. Di ba may pension naman kayo tayo, di ba? Meron siya, pero kada 6 na buwan lang. Kada hindi naman sasapat yun eh. So, ibig sabihin Hindi hindi sapat. updated. Tay, minsan ba, may araw ba na wala kang makain? Paano mo ginagawa ng paraan yun? Nangyayari yan sa akin kuminsan. Talagang Walang kita? siyempre, dangan lang, siyempre, baga akong paraan at nang makakan ako. Anong paraan po yung ginagawa nyo? Tulad ng sabihin ko, o baka magpadamo kayo dyan, o baka magpabakod, Opo. arawan ninyo ako. Pagka nakatrabaho ka, saka ka lang makakain. Paano kung wala na talaga? Yung wala talaga, walang magpadamo, walang magpatrabaho sa'yo, ubos na yung pagkain mo, anong ginagawa mo? Eh, talagang hahanap ako ng paraan, sir. Hahanap ng Hahanap Baka akong nang paraan. utang. Hindi ka nangungutang. Hindi ako nang Magandang gawain yun. Ako rin din, hindi ako nangungutang. Pero nangungutang ako, yung saglit lang babayaran ko, kumbaga wala akong dalang pera, ibigay ko, ganun lang. Pero yung para sa pang-araw-araw ko na maasa ako ng ganito, hindi ako umutang kasi
Parang ang pangit talaga yung hate na hate ko yung utang ba? Hindi, ibig ko na dapat sabihin nun, sir, na baka pangungutangan niya muna yung kanya Kakainin. Ang bayad nun, magle-labor siya for this day. Oh, pwede. Oh. Ikaw paano nga kung wala, di ba? Siyempre, utang ka, di ba? Oo, tama. Katulad sa amin, yung father ko, stepfather ko, construction worker, karpintero. O mangungutang muna kami habang wala pa yung sahod, nangungutang kami. So pagdating ng sahod, tuwing Sabado yung sahod Bayad. saka ka parang makakabayad. Ganun yung ginagawa namin para makasurvive. Sino po yung madalas nyong naisip kapag nag-iisa po kayo tulad sa gabi, di ba? Nag-iisa lang kayo tapos nagbabantay kayo ng uling nyo. Siyempre may mga naisip. Kasi sino po yung mga naisip nyo po? Siyempre tayong magulang, hindi mawala yung pag-iisip sa mga anak. Opo. Kasi ganito ang hirap ng buhay ko, iniisip ko rin sila araw at gabi. Na nawa ako, itong mga anak ko ito'y dalawin nila ako. Okay, yung mga anak nyo ang iniisip nyo. Ako rin din, pag ako nag-iisa, ang iniisip ko yung anak ko. Pangalawa yung asawa, siyempre. Diba? Siyempre, anak yun yung kumbaga, yung unang hiling ko, magkaroon ako ng asawa. So, yung pangalawang hiling ko, magkaroon ako ng anak para ma-fulfill yung pagiging pagkalalaki ko. Hindi naman nakukuha sa maraming babae yung pagkalalaki, di ba? Ang pagkalalaki, kaya nga tayo lalaki, para mag-produce tayo ng anak ba, di ba? Mag-produce ng anak. So, yun talaga yung iniisip ko yung mga anak ko sa araw-araw na pagising ko yung anak ko agad yung naiisip ko. Pareho tayo, sir. Kaya ako, against ako dun sa Divorce makasabihan nila na pagkapulis ng kaming babae mo. Pareho tayo, sir. Yung kumbaga yung mahal natin, sir, yung nag-isa ating asawa lang. Yes. Tay, ano po yung pinakamahalagang aral sa buhay na inyong natutunan? Sa bagay sa akin, marami nagpapayo, marami nagbibigay sa akin na tulong na ganito, magtiyaga ka, magtiis ka, at darating din na araw, hilingin mo na sa Panginoon. Yung hilingin mo, ibibigay sa'yo. Tayo, total na banggit mo yung Panginoon. Ano yung gusto mong hilingin sa ating Panginoon? Ang gusto ko lang ay hiniling ko sa Kanya, araw-araw gabi bigyan niya ako ng lakas na aking pangatawan ko. Ano lang, kalusugan. Kalusugan. Yeah. Kasi yun talagang natin, kayamanan natin. Kahit gaano ka man daw kayaman, kapag tinamaan ka ng sakit, ubos ang iyong kayamanan. So mas maganda nang maging mahirap ka, pero malusog ka, di ba? Ako, sir, ang in-explain ko dun sa yung tanong, ang isasagot niya, mas simple, di ba? Minsan, ng mga bata pa tayo, sana bukas mayaman na kami. Oo. Sana bigyan ako ni Lord ng yaman ngayong gabi. Sana busa ito ng bahay namin ng 4 coins. Oo. Diba? Mga gold coins, no? Di ba? Kumbaga, instant yaman. Opo. Which is si tatay, ang sinabi niya, good health at lakas ng katawan. Yes. Para kapag nabuhay ako, susunod na araw. Oo. Yun ang most requested niya kay God, di ba? Oo. Nabigyan siya ng araw-araw na lakas ba? Tsaka magandang pangangatawan. So, yun na naman ang hinihiling niya. So tay, nandito kami tayo kasi meron sa atin na nagpaabot sa'yo ng tulong. May mga nakapanood ng ating vlog. So may nagbigay sa atin, hindi man to kalakihan, pero maraming salamat na rin kay Marivic Grace Castro. Yan, kay Ma'am Marivic Grace Castro. Maraming salamat po. Ibibigay ko po kay tatay yung ipinapaabot niyo po kay tatay na ito po, 2,000 pero hindi ko na bibilangin. Yan tay. Dihagdagan na yun, sir. So tayo Yan, naman siya, tay. sasabihin ko kay Marivic tayo. Ito, malaking tulong niyo sa akin ito. Maraming salamat na ito ikabubuhay ko na yung bigay sa akin na biyaya ito. Yes. Yan. Para sa inyo po yan kasi marami sa ating nakakapanood ng istorya ng buhay mo. Maraming na-inspire sa yung mga ginagawa ba na kahit na matanda ka, tuloy ka pa rin sa paghahanap buhay. Hindi ka umasa sa iba, di ba? Hindi ka umasa sa AKAP, sa AX, hindi ka umasa sa ayuda. Oo. Kumbaga, nagsisikap si tatay na sa pang-araw-araw niya. So tay, bantayan mo tayo yung iyong uling ha, baka masunog ha. At kami magpapaalam na. Sige, sir. No, sa susunod, kung may magbibigay sa atin,
dadalawin ka namin, ha? Oh, sige sir. Maraming salamat. Yes po. Maraming salamat din tayo Sige. sa iyo sa ating pagiging magkaibigan tsaka sa uling na hinatid mo sa amin. Nakabala ka pa. Nandun pa, hindi pa nauubos pala. Sige tayo, maraming salamat sige, po, no? Okay po. maraming salamat sa Sige inyo. po. Sige. Okay po, sige po. Ganyan pala yung ginagawa mo, tay? Nilalagyan mo niyan? Oo. Ah, okay. Dire-diretso lang pala. Ah, kapatong lang pala yung ano niya. Ganyan. Yung ipa niya. Yun yung pinaka panggatong niya talaga, no? Yun, Malayo nakapatong sa lang pasma ito. Oo. Kasi yung iba tinatakloban ng lupa. Kaya tatay pala, yung sa ibabaw niya, ipa. Kaya hindi ko ma-imagine ngayon, na-imagine ko na. Ganun pala. Siya yung nagsisilbi na harang para hindi makapasok yung oxygen sa loob. Itong ipa. Ayun, oo. Diba? Kasi pag pinasukan kasi ng oxygen, lalakas yung apoy. So kailangan pala laging lalagyan ng ipa, no? Dahil para hindi siya pasukin ng oxygen sa loob. Hindi magsingaw. Oo, hindi magsingaw. Ganun pala yun. So ang init. Guys, mainit siya, guys. Mainit talaga. Mainit. Kaya mahabang pala. So ang hirap pala mag-uling. Mainit siya. So, di ba? Gaano kahirap mag-uling, oh? Tanda na si tatay, 72 years old. Nag-uuling pa rin. Pero wala sa edad yan, sa pagsisikap yan. Kung gusto mo talaga mabuhay. Kung nga patapusin do ang video nga dya, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel, Jason Tesorero. Pati gayong pinduton ang notification bell para lagi kamo updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat. Ablig!